Ang tatalakayin po natin ngayon yung pakikilahok ng Kristiyano sa lipunang usapin, no? Bakit po kinakailangan lumahok ang isang Katoliko sa isang issue ng lipunan? O sabihin po natin politika, bakit po kinakailangan lumahok ang isang Kristiyano? Halimbawa po, yung usapin ng extrajudicial killing, bakit kailangan po natin i-denounce yan? Yung usapin po ng corruption, bakit po natin kailangan i-denounce yan? Bakit kailangan makialam ang isang Kristiyano? Ano po ang tingin ninyo? Naku, tahimik na. Ang aga naman ng recollection natin. Ang aga naman ng recollection natin. Bakit po kinakailangan lumahok ang isang Kristiyano, isang Katoliko sa isang usaping pampolitika katulad po ng corruption, katulad po ng usaping paggawa, katulad po ng usaping housing, katulad po ng usaping human rights violation. Bakit po kinakailangan lumahok? Bakit kinakailangan tayo ay makisangkot, makialam? Yung mga hindi nakatingin sa akin, yun ang pipiliin ko. Yung mga hindi nakatingin, yun ang aking sasagutin. Yun ang aking tatawagin. Bakit po? Bakit kinakailangan? Sino po ang gusto sumagot? Halika kayo, sagot kayo. Habang, sige, mother. Para sa kinabukasan nino ng inyong mga anak, no? Hindi po ng atin kasi wala po akong anak, no? Ng inyong mga anak. Bakit pa, kuya? Ano po yun parang manifestasyon po ng pagmamahal natin sa kapwa at ng Panginoon po sa atin. Gandang sagot, ha? Ito ay manifestasyon ng pag-ibig natin sa Diyos at sa ating kapwa. Ano pa po? Sister, itong youth. Dahil apektado po tayo dun sa mga nangyayari sa ating gobyerno. Hindi tayo pwedeng malahimik kasi apektado tayo, lalo na po ang presyo ng langis. Paano kayo pumunta rito? Naglakad? Ang mahal na, di ba? Ang mahal. Brother, bakit po kinakailangan tayong makisangkot? Kasama rin kasi yung apektado yung ating ekonomiya sa bawat pamilya. Pagka yan ay mataas ang presyo ng langis, apektado ang ekonomiya. Ngayon, ang tanong ko po, sino ang sumama during the September 21 rally na we denounce corruption in our country? Sino po ang sumama? Ayan, dami pala, 3. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O, 11 lang pala, no? Eh, paano natin pagpapatuloy ito kung 11 lang ang sasama? No? Sige po. Bakit ko po sinasabi yun? Kasi duty po ng isang Kristiyano na makilahok talaga sa usaping panlipunan sapagkat ang naaapektuhan ay yung tao, yung konkretong tao. Kapag meron pong pinatay dala ng extrajudicial killing, sino po naapektuhan? Yung tao. Kapag meron pong ninakaw sa kaba ng bayan, sino po ang naapektuhan? Tayo. No, kapag meron pong human rights violation, sino po naapektuhan? Puro kayo tayo, tapos mamaya wala na. Sige nga, tingnan natin. Sir, nasa na ba? Okay na? Pwede na po. Ayun, the Christian call for engaged citizenship. Naku, wala pa lang ano yan. Wala pala tayong lead wall, no? Ano pong ibig sabihin nito? Sige, tingnan po natin kung anong ibig sabihin. Sir, pwede na? A nation marked by deep wounds. No? Malalim na sugat. Sabi po ng mga obispo sa Pilipinas na ang ating bayan, ma'am, pwede ba ako tumabi sa'yo? Ayan. Ang ating bayan ay, nababalutan ng corruption. Sa Southeast Asia, mga kapatid, tayo daw po ay pang-3 o pang-4, no? Corruption. Pangalawa, nababalutan ng ating bayan ng kahirapan. Sobra pong hirap. May kausap po akong isang urban poor community. Nag-uusap kami nung Webes. Pwede kwento niya sa akin, yung pagtaas ng langis ay talagang sobra silang nahirapan. Yung asawa niya ay tricycle driver. Ang kinikita na lamang po araw-araw ay
300 pesos. Magkano po ang bigas? 1 kilong bigas? 63, di ba? Kung gusto mo ng mura-mura, mapapamura ka. Dahil kasi puro na, pangit na bigas na yun. May mga 55, pangit na bigas na yun. Sabi niya po sa akin, 300 na lang yung nauuwi niya. Pagkatapos wala po silang tubig, imagine, nasa Manila ka, wala po silang tubig. Umiigib siya ng tubig. Magkano po ang tubig? Sabi niya sa akin, 6 pesos. Kaya hindi na kami naglalaba, Father. Sabi ko, paano yan? Hindi kayo naglalaba. Paano yung damit nyo? Di ba? Ayun po, yung kahirapan. Pangatlo, kasinungalingan. Saan po nakikita yung kasinungalingan? Sa Senado, mga fake news, tapos mga false information. Saan pa? Saan pa ho nakikita ang kasinungalingan? Social media, no? Putang mga katikista na to, sisipag, di ba? Social media, saan pa ho? Maling impormasyon, fake news, ano pa? Sa simbahan, nakikita rin yung kasinungalingan, di ba? Maraming mga chismosa sa simbahan, di ba? Tama ba? Maraming mga chismosa sa simbahan. Doon po nakikita yung kasinungalingan. Kumisan sasabihin ng mga parishioner, sabi ni Father, ang totoo naman, hindi naman sinabi ni Father talaga. Tatakutin lang talaga yung mga parishioner para kasi sumunod. Ang sabi po ni Father Eric, ganito, ibenta natin yung lupa ng simbahan. Maraming ganyan. Uso ba sa inyo sa parokya yan? Yung sabi ni Father, no? Sabi ni Father Ray, sabi ni Father Eric, sabi ni Father Mix, no? Lahat puro sabi. At the end of the day, hindi pala talaga sinasabi ni Father. Kasi nungalingan yun, di ba? Niloloko mo yung mga kapwa mo parishioner, niloloko mo yung kapwa mo member para lamang sumunod sa'yo. Sabi ni Father, huwag na daw tayo magsimba. Number 4, kriminalidad. Lako, eto hindi na matapos yung kriminalidad. Hindi naman solusyon yung pagpatay eh. Di ba? Nakita natin sa dating administrasyon, ang dami niyang pinatay. Pero hindi naman solusyon talaga yung pagpatay. Naalala ko po yung sa Road 10, nakikita ko hino-hold up yung babae. Wala pong ginagawa yung mga nasa sasakyan. Nakamotor kasi yung babae. Nakamotor, nakita niyo ho yun? Tapos hino-hold up siya ng 2 lalaki. At wala pong magawa yung mga nasa sasakyan. Ang ginagawa lang ng mga nasa sasakyan, binibidyohan siya para siguro isumbong itong mga hold-upper na ito. Alam nyo, nung sinasabi po ng lola ko, peace time po yan. Sino ba? Sino umabot ng peace time? Taas ang kamay. Wala umaabot ng peace time. Lola lang, siguro yung lola ko lang talaga. Pinikwento niya po sa akin, pinikwento niya sa nanay ko, during peace time, siyempre, peace time yan, bago dumating ang Hapon, no? Bago dumating ang World War II. Nilalagay lang daw nila yung kanilang tsinelas, yung kanilang mga gamit sa labas ng bahay nila. Hindi po ito nawawala. Hindi nawawala. At yan po ay sa Manila pa yan, sa Tondo pa yan, kasi po kami, mga taga Manila, taga Tondo po kami. Nilalagay yan sa labas. Lahat ng gamit, hindi po nawawala. Pagkatapos po ng peace time, pagkatapos po ng giyera, tahimik pa rin. Dumating po yung panahon, nung tapos na po lahat, lagay mo ang tsinelas mo dyan, lagay mo lahat, mawawala. Pati hanger, mawawala. Ba't nagkaganon, di ba? Ang may diferensya, mga kapatid, yung puso na natin eh. Ayun, ano pa ho? Kataksilan. Pagka sinabi natin kataksilan, anong ibig sabihin ng kataksilan? Ano mo nga sa kanya? Tanungin mo nga ito kasi mga kapatid nating mga PW. What is the meaning of being taksil? Sige. Sama natin. Pretension. Ano pretentive? Pretension, no? Tama naman, no? Ano pa ho? Ano po ibig sabihin ng kataksilan? Siyempre, hindi natin na-apply ito dun sa mga mag-asawa. Pero usually, pagka sinasabi ito sa mga magkarelasyon, sa mag-asawa, hindi ba? Taksil ka. Wala kang, hindi mo ko minahal. Pinagpalit mo ako sa iba. Kataksilan po yon. Pero sa bayan, paano po pinakikita ang kataksilan? Paano nakikita ang kataksilan sa bayan?
Parang malungkot kayo, kayong apat. Ano ba, nadugi ba ang negosyo? Taga saan po kayong parokya? Our Lady of Santa Ana. Ayun, oo. Dalawa abandon, di ba? Marikina tsaka Santa Ana. Natawa kayo, ah. Sige po, ano po ang ibig sabihin ng kataksilan sa bayan? Hindi po tapat sila sa kanilang tungkulin. Kuba, inuuna po nila yung kanilang pansariling pangangailangan. Hindi sila tapat sa kanilang tungkulin, inuuna nila yung kanilang interes. Pero meron pa hong konkretong kataksilan eh. Ano pa ho yung mga konkretong kataksilan? Traidor, oo. Sino ho traidor? Hindi ako. Sino po ang traidor? Meaning ng kataksilan. Pero meron pa ho, sa konkreto sa bayan natin, paano po ito pinakikita yung kataksilan sa bayan natin? Kulang ng pagmamahal, tapos puro general lahat yung sagot nyo, ha? Sige. Senadora, yun ang tama. No? Ang kataksilan ay binebenta mo ang bayan mo sa ibang bayan at pinapaboran mo ang ibang bayan sa iyong bayan. Tama ho ba? Ang example po, sinabi ni ma'am, yung China. Parang, puro kayo yes ng yes eh. Katulad, ang example po nun, yung China, na kung saan mga kapatid, nakikita natin na mas pinapaboran ng ilang senador ang polisiya ng China. Eh, huwag na ho tayong lumayo. Mas pinapabura ni Tatay Digong nung siya'y nakaupo ang China kesa sa bayan niya. Pasintabi po doon sa mga DDS dito. Kung may DDS, pasintabi po. Mahal po natin si Tatay Digong. Yan po ay nasa na ba siya ngayon? Nasa Davao na, di ba? Nakalaya na ba? Hindi pa. Akala ko nakalaya na. Tawa kayo. O sige, sisundan po natin. Anong dahilan? Tapos na po ako dyan. Kasi aatin po ako ng ordination. Ako magbibihis. No? Kailangan paspasan natin to. Pero sa pagpaspas natin, pag uwi nyo, naiintindihan nyo. Hindi yung puro, ayan. Bakit kinakailangan po nating maki-engage? No? Sa pampolitika, kultura, at pang-ekonomiyang isapin. Bakit kinakailangan po nating i-denounce yung mga bad news, katulad ng extrajudicial killing, yung corruption po, yung flood control projects, yung human rights violation, yung violation po sa mga manggagawa, yung pag-aalis po sa mga indigenous people sa bundok. Bakit kinakailangan tayo magsalita dyan? Ano pong dahilan? Sabi po ng simbahan, sapagkat yan po ay moral obligasyon natin. It is a moral obligation, deeply rooted in baptism. Ano ibig sabihin niya? Nung binyagan po kayo, ano pong ibig sabihin? May tanong yung pare, di ba? Ano tanong ng pare? Tatakwil mo ba ang lahat ng kasamaan? Anong sagot natin? Opo. Tinatakwil mo ba si Satanas? Opo. Tinatakwil mo ba ang lahat ng mga gawain? Opo. Ito naman ang tanong ko ulit. Tinatakwil nyo ba ang paglabag sa human rights violation? Tinatakwil nyo ba ang corruption? Yung iba hindi sumasagot, ha? Tinatakwil nyo ba ang political dynasty? Tinatakwil nyo ba ang mga politikong overstaying na? Malakas ng palakas, ha? Kapag tinatakwil nyo yan, ibig sabihin, yung pong ibig sabihin nun, it is a moral obligation rooted in baptism. Ayan pala, oo. Kanina pa ako nahihirapan, Raya. Pagod ako ng sabi ko, paano ba malulutas itong problema kong ito? It is a moral obligation rooted in baptism. No? Bakit po? Kasi we are baptized disciple of Jesus Christ. Hindi mo pwede pagkatapos mong binyagan, wala ka ng pakialam sa lipunan. Hindi mo ibig sabihin, kapag pagkatapos mong binyagan, wala ka ng pakialam sa kahirapan. Hindi. Dapat po makisangkot tayo sapagkat hindi po kalooban ng Diyos na tayo ay nagdurusa, naghihirap, biktima ng kawalan ng katarungan. Tandaan niyo po, lalo na yung mga taong simbahan dito, katungkulan natin iproklama ang mabuting balita,
in season and out of season. Bakit? Kasi it is rooted in baptism. We are baptized disciple of Jesus Christ. Pwede bang sumusunod ka kay Kristo pagkatapos hindi mo dinidenounce yung mga masasamang nangyayari? Gusto mo nasa adoration chapel ka lang palagi? Pagdadasal mo lahat yung mga yan? May mangyayari ba? May mangyayari naman kapag may nagdasal ka. Pero kinakailangan kumilos ka, di ba? Hindi pwedeng nasa adoration chapel tayo pagkatapos hinihintay natin mawala ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi mo mawawala yan. So, katungkulan po natin na i-denounce natin ang mga injustices sa ating bayan kasi we are baptized disciple of Jesus Christ. At katungkulan din po natin, sinasabi doon sa ikatlo, na yung mga struktura ng lipunan, katulad po ng politika, ekonomiya, kultural, kapag yan pong struktura na yan ay hindi po ayon sa utos ng ating simbahan at sa utos ng ating pananampalataya at sa utos ng ebanghelyo, kailangan po nating palitan yan ayon sa values ng ating Panginoon. Okay? So, tapos na po. Thank you, sir. Uwi na po ako. Ay, may pumalakpak. Akala tapos na. Sige po. Sir. Nakatulog yata. Ayan. So, yun po bakit kinakailangan nating maki-engage bilang Katoliko para labanan ang mga hindi makatarungang kalagayan sa ating lipunan? Simple lang ang sagot. It is because we are baptized disciple of Jesus Christ. Yan. Pangalawa, sounds and lights that wall. Yan po ang pangalawa natin. Naulit na naman doon. Hirap naman ng buhay na to. Tabi ka nga muna. Sige, dito na lang ako. Nahihirapan ako. So, number 2. Alisin na po natin yan. No? It is a moral obligation. Nako, yan ang sinasabi ko. It is a moral obligation. Responsible citizenship is considered a virtue. Good Catholics must immerse themselves in politics and social life, offering their best effort to ensure leaders govern justly. So, hinihimok po ng simbahan na tayong mga Katoliko ay makisangkot sa pampulitikang usapin. No? Ang politika po, hindi masama. Ang politika po, maganda. Nagiging masama lang po yan kapag ang niluklok mong tao, masama. Amen po? Tandaan niyo yan, ang politika maganda. Pero nagiging masama po ang politika kapag niluklok nyo ang mga masasamang tao dyan. Kapag niluklok nyo ang mga korap. Kapag niluklok nyo yung mga tao na walang pakundangang sinisira ang buhay natin. No? Next po. Ano po ang pundasyon kung bakit tayo kinakailangan makilahok sa usaping pampolitika at sa usaping issue ng lipunan? Ano po ang pundasyon? Kasi tatanong sa inyo yan Yung simbahan, nakikialam sa politika. Hindi po tayo nakikialam, Di ba may separation of church and state? Mali po ang interpretation ng ibang politiko. Ang ibig sabihin po ng separation of church and state, simple lang, there is no official religion. Yun lang po ibig sabihin. Kaya po, ano po ang pundasyon? Bakit tayo kinakailangan lumahok? Lumahok sa pampulitikang usapin, sa mga justice issues, sa human rights issue, at sa mga pabahay. Una, mahalaga po ang buhay. It is because life and dignity is important. At bakit po mahalaga ang dignity? Bakit po mahalaga ang buhay? Kasi nilikha po tayo ng Diyos Pangalawa, nilikha po tayong kawangis ng Diyos. Kamukha tayo ng Diyos. Madalas ko sinasabi sa mga estudyante ko, kapag nilalabag mo ang karapatang pantao, tinatapakan mo ang mukha ng Diyos. Yung halimbawa, ano po ang mga example ng
Tayong mga Pilipino, pintasero tayo, di ba? Kapag hindi maganda katawan, mamimintas tayo. Kapag hindi maganda ang muka, mamimintas tayo. Kapag hindi maganda ang muka, iiwan natin sa litrato. Lahat ng gwapong pare, yun ang kukunan natin. Yung lahat na hindi gwapong pare, itatabi natin. Di ba? Kapag si Father gwapo, nako, katakot-takot na picture, Father, pa-picture naman. Yung mga hindi gwapong pare, nako, nasa isang, kaya yung ibang mga hindi gwapong pare, umaalis na lang yan eh. Kasi hindi nyo niyayaya. Hindi nyo niyayaya itong mga paring sabihin natin hindi gwapo. Yung mga gwapo, tumatakbo tayo. Ay, Father, pa-picture naman. Yung mga hindi gwapo, nasaan si Father? Nandun na, tumakas na. Kasi hindi nyo niyaya eh. Makikita mo yan sa community, community picture taking, di ba? Siyempre, sabay-sabay yan. May mga parishioner naman, oy, Father, dito ka, picture tayo. Yung mga hindi gwapo, nag-aabang siya di ba? Nag-aabang siya na may kukuha sa kanya. Eh, nung wala na, alis na ako, mga walang yan na to. So, bakit po mahalaga? Kasi we are created in the image and likeness of God. Sinasabi ko mga Pilipino, pintasero. Kapag tumaba ka, sasabihin sa'yo, taba-taba mo, Father. Tumaba po ako eh. Naku, eto. Nakita ako ng dati kong professor. Sabi niya gano'n, ikaw na ba yan, Father Eric? Dinagulat siya, di ba? Naku, hinihintay ko magsalita ng hindi tama eh. Kukutusan ko eh. Nagsalita nga lang hindi tama. Nung bandang huli, nung tapos na kami ng kwentuhan, sabi niya, alam mo, Father, nung bata ka, schoolboy ka eh. Ang dating mo, schoolboy eh. Ngayong medyo lumaki ka na, school bus na dating mo. Sabi ko, walang yan na pari ito. Buti na lang, naalala ko, pari ako. Ayan, sige po. Ba't nagkaiba-iba? Ayan, lumaki na. So, tandaan po natin, the moment we shame people, we violate the dignity of the person. Yung iba, yung i-shame mo yung tao, ang taba-taba mo ngayon. Bakit parang wala kang mukha? Bakit parang ganito? Ang dami mong pintas. We are violating the dignity of the person. Kapag binamaliit natin yung mga babae, we are violating the dignity of the person. Minsan kapag may nagmamaneho, di ba? Sasabihin ng driver na lalaki na macho, kaya palang bagal eh. Babae. Sexism. Di ba? Sexism yan eh. Minamaliit mo ang kakayahan ng kababaihan. Samantalang kapag may kinakasal ako, ang babae, nako, napakaganda po ng sagot. Tinatanggap mo ba itong lalaking ito? Opo. Kapag yung lalaki na sasagot, tinatanggap mo ba itong babae ito? Nabubulol. Nabubulol. Tapos ang nanay, ang mga babae, ano yan eh, artikulada eh. Ang nanay ko, nung kinasal ko po sila, patay na po sila lahat. Nanay, tatay ko, patay na. Nung kinasal ko po sila, 50 years. Yung nanay ko po kasi teacher. No? St. Teresa's College po siya. Yung tatay ko po ay piloto. No? Nabingi po yung tatay ko. Hindi ko alam kung bakit nabingi. Siguro World War II veteran po kasi yan eh. So nung kinasal ko na sila, tapos na, masaya na lahat. Sabi ng nanay ko, I'm proud of you. Di siyempre, medyo mahina yung tenga ng tatay ko, di ba? Sumagot yung tatay ko, I'm tired of you also. Para Joseph, konti lang ang nakakakuha. So tandaan po natin, no to body shaming. Tapos yung, the moment we violate the rights of the person, tinatapakan po natin ang dignidad ng tao. Tinatapakan po natin ang mukha ng Diyos. Yan po ang pundasyon. Kaya kapag may human rights violation, we are violating the human dignity of the person. Kapag may pagpatay po, we are violating the human dignity of the person. Kapag meron pong mga pagdanakaw sa bayan natin, we are violating the dignity of the person. Next. Kakabago dito. Number 3. Yeah.
Solidarity po yata yung susunod, di ba? Solidarity, di ba? Parang kulang eh. Yan. Solidarity, recognizing that all people are one human family. Nawala naman. Christians must stand in solidarity with the poor, marginalized, vulnerable, working against the throwaway culture. Tayo po mga Katoliko, mga kapatid, kinakailangan po tayo ay makiisa sa mga mahihirap. Minsan sasabihin po sa akin ng ibang mga parishioner, paano po kami mga mayayaman? Hindi naman kayo pababayaan eh. Pero kasi palagi, ang mahirap, dihado palagi yan eh. Parang naalala lang natin sila kapag Christmas, di ba? Bibigay tayo ng mga goods. Tapos di pa galing sa parokya yan, di ba? Saan galing yan? Sa mga tao. Kasi nagnawagan tayo, o mabigay tayo ng mga goods sa mga mahihirap. Siyempre, yung mga parishioner naman mabibigay. Pero tandaan niyo po, mga kapatid ko, ang mga mahihirap, dito po kayo tumingin sa akin. Tandaan niyo po, yung mga mahirap, palagi po silang dihado sa lipunan. Kapag nadidepress po sila, hindi po nila alam na sila'y nadidepress. Anong gagawin nila? Iinom na lang yan eh. Pero kapag yung mga may kaya, na-depress, saan pupunta yan? Psychologist, psychotherapist. Sinasabi natin kuminsan, ang mga mahirap palagi nasa labas ng bahay. Nagagalit tayo. Pumunta kayo sa Sampaloc, lahat ng mga bata nasa labas. Pumunta kayo doon sa Punta, yung mga mahihirap na lugar sa Punta, lahat ng mga bata nasa labas. Pumunta kayo sa Tondo, pagkagabi, yung mga tao nasa labas na. Bakit po sila nasa labas? Kasi maliit lang bahay. Bigyan nyo ng malaking bahay yan, hindi yan nalabas. Tingnan nyo yung mga nasa village, di ba? Yung mga nasa village, hindi man lumalabas yan eh. Kapag tayo nasa village, mga kapatid, hindi natin alam yung kapitbahay natin. Tama po ba? Hindi natin kilala yung kapitbahay natin kasi hindi lumalabas. Patsbor sa condominium, hindi rin lumalabas yan. Pero pagdating mo sa mga urban poor area, lahat yan nasa labas. Nasa labas yan. Nung nasa balik-balik po ako, yung tulugan nila, shifting. Matutulog yung isa ng alas 7 hanggang alas 12. Susunod naman, matutulog yung isa, 1:00 hanggang alas 5. Nung tinatanong ko, bakit ganyan? Shifting po kami, Father. Bakit? Kasi wala po kaming matulugan. Minsan, di ba, ang dami natin kinokondem sa mga mahihirap. Nagagalit tayo sa mga mahihirap. Pero hindi natin alam kung bakit sila nagkakaganon. Bakit ganon ang kanilang sitwasyon. So, ayan po kailangan po natin makiisa sa mga mahihirap. No? Mamaya po itatalakay. Number 3, yan po ang pundasyon Tandaan nyo, picturean nyo na. Kapag may nagtanong na pare o may nagtanong na lalay, bakit kinakailangan makilahok sa usaping panlipunan? Ito po ang dahilan. Turo po ng simbahan yan, social teaching of the church. Hindi ko po turo yan. No? Number 3, yan. 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 Sabi ko kay Joyce, di ba mahal yan? Number 3, yan po, subsidiarity. Decisions should be made at most local level, possible only rising to higher authority when necessary. This empowers individuals and community, preventing overreach by larger institutions. Hindi na po natin kailangang paliwanag yan. Option for the poor and vulnerable. A basic moral test of society is how its most vulnerable members are faring. Needs of the poor take priority over the desires of the rich. Di ba sa Pilipinas, 3 mayayaman lamang ang tao. 3 pamilya lamang ang mayayaman. At sinasabi po ng mga dalubhasa, itong 10 mayayaman na pamilyang ito, kaya nilang iahon ang Pilipinas sa kahirapan. Makikita nyo yung agwat ng mayaman at mahirap. So, bakit po natin kinakailangan makiisa sa mga mahirap? It is because Jesus is poor. Tandaan niyo yan, mahirap po si Jesus. Ipinanganak ng mahirap. Saan ipinanganak? Sabsaban. Namatay ng mahirap. Yun po ang pinakamahirap sa lahat. Mamatay kang mag-isa. Wala siyang kasama eh. Namatay siyang mahirap
namuhay ng mahirap. Sabi ng isang lalaki sa kanya, susunod po ako sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Buti pa ang mga ibon, merong mga nest. Pero ang anak ng tao, ang anak ng Diyos, walang masidungan. No? So ayun po, mahirap po ang Panginoon. At kinakailangan po natin makiisa sa mga mahirap. Tulungan po natin sila, makaahon. Hindi po yung puro dole out. No? Hindi po puro dole out. Siguro sa simula, dole out. Pero kailangan ibangon po natin sila para mabuo muli o maiahon natin muli ang kanilang dignidad. Last, stewardship of creation. So caring for the earth is not just a slogan, but requirement of faith, ensuring that planet remains a hospitable home for future generations. Yan po ang sabi ni Pope Francis. Our common home. Dati po sa lumang katisismo ng ating simbahan, ang pinakasentro ng creation, ano? The center of creation is... Hirap naman dito. Sige, unahan niyo po, bibigyan ko kayo ng premyo. The center of creation is, during our old catechism, ano po ang center of creation? Ano po yung sentro ng creation nung unang panahon? Sa old catechism natin, the center of creation is human being. Nung ginawa yung siya ang sentro ng creation, anong ginawa niya? Ako pala ang sentro eh. Ako pala ang nilikha ng Diyos talaga eh. Ako ang pinakasikat. Anong ginawa niya? Sinira yung kalikasan. So anong sabi ni Pope Francis? Yung environment natin is our common home. Ang sabi niya sa kanyang dokumento, yung option for the poor tsaka yung integral ecology ay iisa yan. Kapag sinisira mo yung ekolohiya, unti-unting namamatay ang mga tao. Alam niyo po yung Manila Bay? May tinatayo pong bagong ano dyan eh. Basta may tinatayong malaki dyan na kung saan magtatayo yata ng casino. Eh nung araw, di ba, tinabunan na ulit yan eh. Tinabunan na po ulit yan. Ngayon, tinatabunan ulit yung Manila Bay. At yung simbahan ng Our Lady of Remedies, tinututulan nila yan. Kasi marami pong nasisira. Nasira po ang kalikasan, nasira po yung drainage ng Metro Manila. At the same time, lumulubog po ang Maynila dahil dito sa pagtambak ng pagtambak para i-resettle yung Manila Bay. So ayan po yan po yung pundasyon kung bakit kinakailangan nating makialam. Isa pang pundasyon, Matthew 25, yan po ang dahilan. Nasaan ka no ako'y nauuhaw? Nasaan ka no ako'y nasa bilangguan? Nasaan ka no ako'y nagugutom? Nasaan ka no ako ay walang madamitan? Hindi po itatanong ng Diyos kung ilang beses ka nagdasal. Hindi po itatanong ng Diyos kung ilang beses ka nagsimba. Mahalaga po yan. Kasi faith and action, prayer and action, mahalaga po yan. Pero mga kapatid, sa bandang huli, pagharap natin sa dapit hapon ng buhay, yan pong itatanong. Nasaan ka nung ako'y nauuhaw? Ay, nasa Adoration Chapel po ako. Nandun po ako nagpo-posisyon na kinukoronahan po namin ang mahal na Birhen. Nandiyan po ako. No? Kinukoronahan namin ang mahal na Birhen. Lumakad po ako sa prosesyon. Sumama po ako sa prosesyon. Pero mga kapatid, ang batayan ng paghuhusga. Kaya nga ang tawag doon sa Matthew 25, di ba? The last judgment. Doon tayo lilitisin ang Panginoon. Ang paglitis ng Panginoon sa atin ay kung paano natin trinato ang mga mahihirap. Ayan. Ay, salamat. Tapos na. Isa pa ho. Meron pa ba? Meron pa ho yan eh. So, ano po yung key areas na dapat natin ipagtanggol? No? Tandaan nyo to, may test tayo pagkatapos. So, ano po yung mga patayang aksyon na dapat natin ipagtanggol bilang Katoliko? Depending life, opposing abortion, euthanasia, cloning, human trafficking. May estudyante po ako na taga-Vietnam. Pinikwento niya sa akin, magpapari sila eh, may mga kinuhang Vietnamese, no? Sa kanila.
dinala sa China. At pagdating doon sa China, ay binenta sa mga lalaki para asawahin o maging asawa itong mga Vietnamese na babaeng ito. Human trafficking. So, ayun po, parang kalakal lang yung babae, parang kalakal lang yung tao. So, ito po ang dahilan. Ito po yung mga pagkilos natin. At the same time, death penalty. Yung extrajudicial killing, tutulang po natin yan. Bakit itong extrajudicial killing? Maraming pinapatay, tahimik tayo lahat. Meron pa mga Katoliko natutuwa. Ay, dapat lang. Maumpisal kayo. Hindi po kalooban ng Diyos. Tandaan niyo yan, ha? Hindi kalooban ng Diyos yung patayin ang isang tao. Kahit gano'ng kabigat ang kanyang kasalanan. Tama po ba? Amen? Kasi binibigyan natin ng pagkakataon eh. Kaya nga sa our camp, di ba, meron tayong sanlakbay. Ano gawain ng sanlakbay? Kunin lahat yung mga victims ng drugs at tulungan sila, i-rehabilitate sila para makabangon sila muli. Eh anong ginawa ng ating mahal na Tatay Digong? Mahal natin yan. Anong ginawa? Pinatay. Hindi po yun kalooban ng Diyos at lalong labag po yun sa kautusan ng Diyos. Lalong labag yun sa kautusan ng batas kasi extrajudicial killing nga eh. At tinututulan po natin yung death penalty. Kasi binibigyan natin ng pagkakataon yung mga tao na bumangon muli. Ngayon, sasabihin ng iba, paano po yung biktima nila? Kaya nga dapat tulungan din natin yung biktima eh. Ang restorative justice, hindi mo lang tinutulungan yung offender, tinutulungan mo rin yung victim. Yung pong ibig sabihin ng restorative justice, para yung victim makapagpatawad. Yung pong restorative justice, ang gusto natin palagi may dugo tayo sa kamay eh. Pwede ba yun? Magsisimba ka tapos may dugo ka sa kamay? Pupunta ka sa adoration chapel, may dugo ka sa kamay? Mag-praise ka kay God, tapos may dugo ka sa kamay. Tama ba yun? Hindi ko pwede yun eh. Ang isang Kristiyano, tinututulan ang lahat ng uri ng kamatayan. Magmula pagsilang hanggang sa kamatayan. Hindi po ako may sabi niyan. Simbahan. Dokumento ng simbahan. Lahat po ng binibigay ko sa inyo, dokumento ng simbahan. Number 2, economic justice. Ensuring that economy serves people, not the other way around. This involves defending the rights of workers to fair wages and right to organize. Sabi po ni John Paul II sa kanyang libro, Laborem Exercens, mas mahalaga ang tao kesa kapital. Mas mahalaga ang tao kesa puhunan. Pero ano po nangyayari? Baliktad. Kapag ikaw ay negosyante na, mas mahalaga, sige, sumagot kayo, mas mahalaga ang kita kesa sa tao. Ang dami natin nilabag na turo ng simbahan. Nakakalungkot po yun. Kaya po tayo nagbibigay ngayon ng Catholic social teaching kasi para sabihin po sa inyo, mas mahalaga ang tao. Naalala niyo po siguro, no? Madalas ko pong ikwento to. Nung dumating na po ang digital machine, marami na pong inalis ng mga tao. Ni-retrench. Kasi ang sabi po nila, papalitan na namin kayo ng mga digital machine. At kapag hindi kayo umayos, talagang paaalisin namin kayo. At marami pong naalis. No? Ni-retrench. Binayaran. Kuminsan mga kapatid, ito, dahil sa karanasan ko sa labor, mas pinapahalagan, hindi naman po ng lahat, mas pinapahalagahan ng ibang negosyante ang makina kesa sa tao. Pero tandaan po natin, sino gumawa ng simbahang ito? Tao. Sino po gumawa ng bahay? Pero kung minsan yung gumagawa ng bahay, walang bahay. Wala po silang bahay. Meron po akong kaibigan, taga-baklas po sila, demolition team. Demolition team yan. Pag kami mga demolition na, tatawagin sila. Sila po ang magdidemolish ng bahay. Then finally, nakipag-usap siya sa akin. Sabi niya sa akin, Padre, hindi ko na kaya to. Demolish ako ng demolish ng bahay. Naaawa ako doon sa mga dinidemolish kong bahay. Ako mismo walang bahay.
Natatakot po ko kasi baka isang araw, madibolis din yung bahay ko. So ayun po mga kapatid, no? Yung economics, para saan yan? Yung development, palagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, maganda ang development. Pero development for whom? Para kanino ang development na ito? Nung nandun po ako sa Sampaloc, inalis po yung mga bahay at itinayo ang Skyway. Sabi po nung gobyerno sa amin, libo-libo pong mga tao ang nawala nung itinayo ang Skyway. Sabi po ng gobyerno, libo-libo ang dadaan, ang makikinabang dyan sa Skyway na yan. Pero hindi niya sinabi, sabi nga namin, libo-libo nga ang dadaan sa Skyway na yan, pero libo-libong mga tao rin ang pinaalis. Tumahan ka sa Skyway ngayon, marami bang dumadaan? Wala. Mahal. Ang nakakalungkot po dyan, privatization yan. Kaya po lalo pong bumabagsak ang bayan natin, it is because of privatization. Di ba nung araw, ang nawasa, yan ay gobyerno eh. Tama po ba? Pero nung nawala na ang gobyerno, binibili mo na ang tubig. Mahal na yung tubig. At may mga pagkakataon pa, yung tubig, ano ba yung tubig? Prime water, di ba? May pagkakataon po na yung prime water, di ba, napakamahal at hindi pa maganda ang serbisyo. So, ibig sabihin mga kapatid, yung privatization, liberalization, katulad po ditong oil deregulation na ito, yan po ay pinirmahan ni President Ramos upang sa ganon, yung presyo ng langis ay wala pong stable na price. Competition talaga. Pero kung may oil deregulation po, kung meron pong nagko-control ng langis, bababa po ang langis natin eh. Pero ang nakakalungkot, ibinenta rin yung Petron, yung national oil natin. Kaya po ang nangyayari ngayon, tayo ang pinakamataas na oil dito sa Southeast Asia. Kasi sa oil deregulation, ano na po yan eh, walang control ng presyo eh. Talagang, kumbaga tataas at tataas po talaga, no? At makikita nyo sa ating bayan, yung mga kababayan natin dahil sa kahirapan, pumupunta sa ibang bansa. Sabi po ng isang parishioner ko, hindi naman ako pupunta sa Hong Kong eh, kung maunlad ang bayan natin. Hindi ako pupunta sa Amerika kung maunlad ang bayan natin. Malungkot sa Amerika. No? So ayan po. Yan po yung mga aksyon na dapat natin kilusan. No? Next po, peace. Working for justice, which is the necessary prerequisite for peace. This involves non-partisan engagement to reduce poverty and violence. So, ang isang Katoliko po, ang isang Kristiyano, siya po ay para sa kapayapaan. Hindi ba anong sabi ng Panginoon? Bukas po, sa Ebanghelyong babasahin natin, sumainyo ang kapayapaan. Yun po ang bati niya sa mga tao eh. Ang ganda nga po niyan eh, kasi pagkatapos siyang pagtaksilan ng mga tao, pagkatapos siyang iwan ng kanyang mga alagad, bumalik siya muli sa mga alagad. At anong una niyang bati? Peace be with you. Salam alaikum sa Muslim. So yun po yung unang bati niya. Sa halip na maghiganti, sa halip na sumbatan yung mga alagad na iniwan siya, ano po ang kanyang ginawa? Binati niya yung mga alagad. Peace be with you. Ang ibig sabihin nun, pinatatawad ko na mga kasalanan nyo. Okay na tayo. No, okay na tayo. So mahalaga po sa isang Katoliko, sa isang Kristiyano, ang mahalang kapayapaan. Hindi po tayo mga war freak. At lalong hindi tayo ng babash. Kasi yung pangbabash, isang uri rin ng karahasan yan eh. Tama po ba? Yung binabas mo yung tao, binabas mo yung simbahan, binabas mo yung mga ka-churchmate mo, binabas mo lahat. Karahasan yan. Nagagalit ka sa iyong puso. May galit ka sa puso mo. Pagkatapos sasabihin mo sa akin, I am for peace, Father. Naluloko ka. Galit na galit ka sa Facebook, di ba? Binas mo yung kura paroko mo, binas mo yung PPC, binas mo lahat yung mga miyembro ng simbahan. Tapos sasabihin mo sa akin, I am for peace. Tandaan niyo po, ang pagbabas ay isang uri ng karahasan. Tama po ba? 10 minutes na lang.
Sige, susunod na tayo. So, ayun po kasi may ordination nga po, di ba? Last, fighting corruption. Labanan po natin ang corruption. Saan nagsisimula ang corruption? Sa bahay. Di ba? Pagka wala si mister, kukupit si misis. Sasabihin ni misis, 5 piso lang naman to eh. Pero kupit pa rin yan eh. Di ba? Eskwelahan. No? Pagagawan mo ng mga reflection paper na kung saan kinopya, artificial intelligence. Iniisip mo, gagaling mag-English itong mga loko na to, mga magpapare, gagaling mag-English. Sabi ko, magpapari kayo, pagkatapos ang gagaling yung Bakit kayo kumukopya sa AI? Corruption, panloloko. Kaya nga reflection paper, di ba? Magdinilay ka. Hindi mo pagdinilayan yung AI kasi pagka-clinic mo na yung AI, ang bilis na po niyan, may sagot na kagad yan. Gusto natin kagad, mabilis. Kaya yung gustong magpare, nag-AI na rin. Kapag binigyan mo ng reflection, may AI. Pero ngayon, hindi na po sila makakalusot. Kasi meron po kaming machine para i-detect yung, salamat po. Thank you, no? Parang patapos na talaga. Ayan. So, ayun po nagsisimula ang corruption sa atin. Last, anti-political dynasty. Na kung saan ka nakakita ng bayan na kung saan buong pamilya nasa luklukan ng kapangyarihan. Dito lang sa Pilipinas, pagkatapos mo ni Mayor, si Mayora naman. Pagkatapos ni Mayora, yung mga anak naman. Pagkatapos ng mga anak, mga pinsan naman. Pagkatapos ng pinsan, balik ulit kay Mayor. Sa isang probinsya na kung saan meron akong kaklase, yung pinaka-gobernador, siya ang gobernador. Yung vice-gobernador, yung misis. Yung mga mayor sa lahat ng distrito, mga anak. Tutulan po natin ang anti-political dynasty. Tutulan po natin ang political dynasty. Meron pong ginagawang simbahang lingkod. Pirma po kayo kapag dumating sa inyong parokya. Dapat isa lang. Movement. Yan po ang tinayo ng simbahan. Dapat isa lang movement. Ibig sabihin, dapat sa isang miyembro ng isang pamilya, isa lang dapat ang kakandidato. Isa lang dapat ang nasa luklukan ng kapangyarihan. Tutulan po natin yan. Kasi parang umiikot na lang sa kanila. Para bang wala na kakayahan yung iba. Diba? Senado, magkapatid. Kongreso, magkakapatid, magkakamag-anak. Titignan mo mabuti, iba naman ang apelido eh. Pero kapag trinace mo, magkakamag-anak. So, meron po kaming advocacy. Dapat isa lang movement. Na kung saan mga kapatid, ayan, nagpapalawak na yata, nagpapakita na dapat isa lang ang kandidato. Pagpapapirma po ang simbahan sa dapat isa lang movement. Para, ano po ang dahilan nito? Ang dahilan nito, para po people's initiative. Kapag marami na pong pirma, yung mga parishioner, yung buong Katoliko o buong Kristiyano sa Pilipinas, idadalhin po natin sa Senado at sa Kongreso para respetuhin nila yung initiative ng mga tao na tinututulan natin ang political dynasty. And last, defending West Philippine Sea. Atin ito. Sabay-sabay nga po tayo. Atin ito. Kanino yung atin? Pilipinas. Yung West Philippine Sea, atin po yan. Naipagtanggol na po yan, nanalo na po yan sa korte sa Europe na atin yung West Philippine Sea. Taga nga lang mga kapatid, yung ating mahal na Pangulo, Tatay Digong, ay hindi inonor yan. Ngayon po, pinagtatanggol natin. Ang pag-asa po ngayon, sisimulan ng magkaroon ng simbahan. Yung Pag-asa Island. O, ito, last na, para makauwi na tayo. Ay, meron pa pala pong speaker. Last na po ito. Ano po ang karakteristik ng isang mabuting Katoliko para labanan ang di makatarungang kalagayan? Basahin nyo. Formation of, sabay-sabay po.
Catholics must study scriptures and church teaching to ensure their conscience are properly formed, enabling them to navigate complex and social issues. Next po. An engaged conscience is well-formed conscience that actively applies Catholic moral teaching to political and social life. Rather than retreating from public square, it is described as a judgment of reason that calls Catholic to love good, avoid evil, and actively build a civilization of truth and love, particularly protecting human life and dignity. Ibig sabihin po mga kapatid, kapag tayo ay mabuting Katoliko, ang pinakikinggan natin yung konsensya natin. Hindi natin pinakikinggan yung boses o opinion ng mga politiko. Ang pinakikinggan po natin, yung boses ng Diyos sa ating konsensya. At anong sinasabi ng konsensya? Piliin ang mabuti, itakwil ang masama. Kapag pinili natin ang mabuti, ibig sabihin, pinagtatanggol natin ang buhay. Sabi nga, consistent ethic of life. Ano pong ibig sabihin ng consistent ethic of life? Ang ibig pong sabihin ng consistent ethic of life, pinagtatanggol natin ang buhay magmula sa sinapupunan hanggang sa natural na kamatayan. Hindi tayo mag-i-intervene para mawala ang buhay. Last na lang po ito kasi alas 10 na. Meron po akong kaibigan na manggagawa. Nung panahon ng baha, lumusong ho siya. Lumusong. Hindi niya alam may sugat pala siya. Hindi niya alam may sugat siya. So, hindi niya inintindi. Pagkatapos po ng ilang araw, nilagnat. Pagkatapos po ng ilang araw, hindi niya pinansin kasi kala niya tangkaso lang eh. So, nung medyo nang hihina na ho siya, nagpunta siya sa ospital. Nung nagpunta siya sa ospital, wala na po. Bigla siyang namatay. Tingnan niyo yung kalokohan nitong mga involved sa flood control projects. Wala sanang dapat mamatay, di ba? Wala sanang dapat mamatay kasi gusto nating mabuhay. Pero wala sanang dapat mamatay, pero may namamatay, may pinapatay because of corruption. So, ayun po. Sana po sa pagtitipon natin ngayong umagang ito, mag-engage po tayo sa pampolitikang usapin. Tutulan po natin. Saan magsisimula? Barangay Assembly. Kapag may barangay assembly, lumahok kayo. Tanungin nyo yung mga projects ng barangay, tanungin nyo yung mga yung kanilang financial report. Lumahok po kayo doon. Pangalawa, lumahok po kayo sa mga ministry ng simbahan. Meron pong Ministry for Labor ang simbahan, may Ministry for Ecology, meron pong Socio-Political Ministry, na kung saan nandun po ako, meron pong Labor Ministry, meron pong Migrant Ministry. Lumahok po kayo dyan. Sumama kayo. O kaya kung wala pang ministry, yung inyong parokya, magtayo po kayo. Kasi ito ang pundasyon para isang araw, mabago po natin ang ating lipunan. Si Jesus po ang pundasyon. Nung may sakit po ang isang tao, anong ginawa ni Jesus? Hindi niya naman sinabi, pagdadasal kita eh. Pinagaling niya. Nung ang tao ay nagugutom, hindi niya sinabi, pagdadasal kita. Anong ginawa niya? Pinakain niya. Nung yung isang tao ay nawawalan ng pag-asa, anong ginawa niya? Binigyan niya ng pag-asa. Inahon niya. Sa madalit salita, mga kapatid, ang spirituality ng social engagement ay pakikilahok sa isang lipunan na kung saan nais nating baguhin itong lipunan ito ayon sa plano at kalooban ng Diyos. Marami po salamat sa inyong pakikinig. Mabuhay po kayo at nawa